Hi guys! Another day, another mini vlog! Guys, ito ngayong kaganapan namin nung Good Friday o nung Biyernes Santo. Bali, nagluto kami nitong palitaw na merong gata. Nung umaga nga yan guys, bigla kami nagkaayaan. Sabi namin mag-ambagang kami at gagawa nga daw kami ng palitaw. Nung nakaraang taon kasi gumawa kami, naku, ang lalaki ng gawa ko. Kaya lagi nila talaga ako inaasar kapag maalala nila ang palitaw. Ako talagang naalala din nila. Charis! Siyempre si nanay ang nakakaalam kung paano talaga lutuin yan. Kaya nagpag-guide kami. Kami lang yung bumili ng mga sahog. Tapos si nanay talaga yung nag-prepare. Tapos sinasikaso na ni Papa Tom tong palyat. Siya na nagpakulo nito dito sa may talyasi. Habang pinapakulungan ni Papa Tom itong palyat, si nanay naman tong gumawa nitong glutinous flour. Bari gagawin niya yan, mamasahin niya lang yan guys. Ako na ngayon na mali ganyan guys. Ito nang bumili nga ako nitong glutinous flour. Tapos asukal, tsaka gata. Yung may sago pa kasi ako sa bahay kaya hindi na ako nakabili. Habang nagpe-prepare nga kami niyan guys, naku na walang kami ginawa kundi magtawanan dahil sa kuya ko na budo. Tapos habang minamasa ni nanay, nagkukwento siya nung araw daw kasama yung lola ko, yung nanay ni nanay. Ay naku, nagtitinda daw talaga sila ng kakanin noon, iba-ibang klase. Dumadayo sila sa mga sabungan, school, para magtinda ng butche. Tapos yung ganito nga yun, palitaw. Tapos meron din sila yung iba pang mga kakanin. O ayan, dito sa may likod bahay namin, meron pang tanim si daddy ng mga saging. Pero hindi na namin nakukuha yung bunga, iba yung kumukuha. Charis! Kadalasan saging na dahon na lang yung aming nadadatnan. Pero okay lang yung kasi nasa kabilang bakod na yun. Iba na rin kasi ang may-ari. So ayan, balik tayo dito sa may palyat at medyo okay na yan. Nahangoy na ni Papa Tom at naglangis na nga. Tapos naging ganito na yung itsura niya guys. Ang sarap nga niyan eh. Tapos nung pagkahango, ito si nanay naman ito ginawa niyang ganito. Kaya lang medyo napalambot. Kaya bumili pa kami ng isa para dagdagan. Sa ganong gata pala guys, konti lang yung magagawa mo. Kaya mas maganda kung mas maraming gata. Mas marami kang palyat na magagawa. After ng palyat guys, ito sinalang na namin tong yung pangalawang gata, ito yung magiging sabaw nitong aming palitaw. Nung una, ang nagmamasa lang si Papa Tom at saka si nanay, pero talaga hindi kami makakali at gusto ko talagang tumulong para naman sa ganun mapabilis sila guys. Parang kung titignan mo kasi parang ang bilis, ang gali-dali lang gawin niya, pero ang hirap din kaya pagka yung hindi ka marunong nakukuha ano mangyayari. Dito lang kami yan guys sa may baba nila daddy. Bali andyan din yung ate ko, andyan din yung kuya ko, tsaka sila, yung mga kapatid ko at yung asawa niya. Ayan, tumulong na nga ako, hindi na talaga ako nakakali at ako nangangatin na. Charis! At syempre, vlog ko to, kaya rin ako rin ng bida. Kaya kailangan, nandito rin ako sa eksena. Nung makita nga ng kuya ko na tumutulong ako, naku, hindi rin siya nagpatalo guys. At talagang gusto rin tumulong at makibutbut. Hindi naman alam yung ginagawa. Kung ano-ano pang kalokohan ng pinagagagawa at pinagsasasabi. Kaya wala kami ginawa kundi tumawa hanggang kabaga na lang kami guys. Bali sa apat na glutinous flour guys, ayun na yun nadagawa namin. Sobrang dami. At yung malaki na yan, ako gumawa niyan guys. Sabi ko kasi akin yun. Charis. So ayan, after 48 years, tapos na rin kami sa paghuhulma at pagmamasa nitong mga palitaw. At yan, ilalagay na ni Papa Tom yan dito sa may gata at kumukulo na rin yung aming sinalang kanina. Bali, hindi sabay-sabay yung paglalagay guys, paunti-unti lang siya kasi magdidikit-dikit kapag sinabay-sabay mo. So ang pagkakaalam ko kaya nga tinawag na palitaw kasi pagka yung lumutang na siya guys, yun na yun, luto na yung pinaka-glutinous flour natin. Kaya pagka lutang yan, nilalagyan na rin natin ng asukal yan maya-maya. Syempre pagkakanin, medyo mahaba talaga ang proseso pero worth it naman yan pag naluto at kapag ba talagang masarap ay nakuubos talaga yan kahit gaano kadami. Ito pala guys, niluto namin pagkatapos namin kumain ng tanghalian at gagawin nga naming merienda yan. Kumailagay na ni Papa Tom lahat, hinalo-halo muna niya at yan, nilagyan na namin siya ng asukal. Medyo konti nga nabili kong asukal kaya idonate ko na muna yung asukal namin sa bahay. Charis! Siyempre, pag alam nyo na, pag ako talagang bumibili, talagang titipirin natin yan hanggang kaya natin. Ganoon naman talaga ang mga nanay eh. Yung tipong hanggat kaya magtipid, talagang magtitipid. O, so ayan, dito na tayo sa may pampalapot natin. Bali, naglagay lang ako sa tubig nitong glutinous flour na natira. At magsisilbing palapot dito sa ating palitaw. So yan, kumukulo na at lumutang na yung mga palitaw. Nilagay na rin natin yung sago na kanina namin niluto at saka itong palyat. Ayan din yung magpapasarap dyan, guys. So may nekos-mekos ko nga lang yan at ako na yung nakialam. At ito na yung pampalapot natin. Unti-unti lang natin ilalagay na tahaluin natin para hindi siya magbuo-buo guys. And look at that. After 48 years, ganito na yung itsura niya. Napakatakam-takam na yan. Pero kulang pa yan guys. Bumili pa kami ng isa pang Coco Mama at para yun yung magiging kakanggata natin. At dahil nga nung kumukulo na siya guys, kinakabahan ako at parang haapaw nga. Kaya nagbawas muna ako bago ko ilagay yung kakanggata. Pinabili ko lang si Papa Tom nitong malaking kakanggata. At hindi ko naman niya ilalahat yan guys. Bali, mga 3/4 lang yung nilagay namin. Nagtira akong konti para hindi naman sobrang OA yung pinakagata natin. Ito yung favorite part, ang tikiman time. Sobrang sarap niyan guys kahit mainit. Yun lang muna, bye!